Ang bakal na gate ng mansyon ng mga Almeida Castro ay tila mga higanteng kamay na handang isara ang anumang pag-asang natitira kay Mariana. Huling barahan na niya ito. Kung hindi siya matatanggap sa trabahong ito, hindi na niya alam kung saan pa siya pupulutin. Humigpit ang kapit niya sa kanyang luma at nagkupas ng shoulder bag. Sa loob niyon ay naroon ang lahat ng kaya niyang dalhin, ilang pirasong damit, ang kanyang mga papeles, at ang bigat ng isang nakaraang pilit niyang tinatakasan. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate at sumilip ang isang gwardiya. Sino po sila? Ako po si Mariana, para po sa interview, bilang tagapag-alaga. Halos pabulong ang kanyang sagot, pinapasok siya. Sa bawat hakbang niya sa malapad at perpektong hardin, pakiramdam niya ay lalong lumiliit ang kanyang pagkatao. Ang mansyon sa kanyang harapan ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Isang malamig at tahimik na palasyo na tila walang buhay. Dito po kayo, ma'am, sabi ng isang kasambahay na sumalubong sa kanya. Iginiya siya nito sa isang silid na mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya noon, isang office. At sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng ito. Si Rodrigo Almeida Castro. Hindi maikakaila ang kapangyarihan sa tindig nito kahit pa ito'y nakaupo. Guwapo, pero ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig. Kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon ng silid. Maupo ka, sabi nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa harapan niya. Naupo si Mariana sa silyang nasa tapat ng lamesa. Pakiramdam niya ay nasa isa siyang freezer. Mariana Cruz. Basa ni Rodrigo sa kanyang resume. 28 taong gulang, wala kang asawa, walang anak. Sa bawat salitang binitiwan nito, tila isang karayom ang tumutusok sa puso ni Mariana. Walang anak. Ang pinakamasakit na kasinungalingan na kailangan niyang panindigan. Opo, sir. Wala kang permanenteng tirahan sa ngayon. Hindi yun tanong. Isa yung statement. Opo, sir. Pero kaya ko pong mag-umpisa kaagad. Sa wakas ay itinaas ni Rodrigo ang kanyang paningin. Tinitigan siya nito at pakiramdam ni Mariana ay hinuhubaran nito ang kanyang kaluluwa. Binabasa ang lahat ng kanyang mga lihim. Ang trabahong ito ay simple lang. Sabi ni Rodrigo, ang boses ay direkta at walang bahid ng anumang init. Aalagaan mo ang anak ko. Si Sofia, 7 siya. Hindi siya nagsasalita. Tumango si Mariana. Alam niya. Yun ang sinabi sa kanya ng agency. Gawin mo ang trabaho mo ng maayos at mananatili ka rito. Bigyan mo ako ng problema at sa isang iglap, mawawala ka sa pamamahay na ito. Maliwanag? Opo, sir. Maliwanag po. Matapos ang ilan pang tanong na parang galing sa isang makina, iginiya si Mariana ng kasambahay paakyat sa ikalawang palapag. Ang bawat dinadaanan nila ay makintab at marangya, pero walang init. Parang isang museo. Huminto sila sa tapat ng isang puting pinto. Dahan-dahan itong binuksan ng kasambahay. Dito ang silid ni Sofia. Ang silid ay para sa isang prinsesa. Malaki, kulay rosas at puti, at puno ng mga laruan. Ngunit katulad ng buong bahay, tila walang kaluluwa ang lugar. At sa tabi ng malaking bintana, sa isang maliit na upuan, nakaupo ang isang batang babae na parang manika. Mahaba ang buhok nitong itim at nakasuot ito ng magandang bestida. Si Sofia. Pero nang lumingon ito, nakita ni Mariana ang mga matang walang buhay. Isang mukha ng anghel na may mga matang puno ng kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang edad. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Mariana sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, hindi si Sofia ang nakita niya. Nakita niya ang isang alaala, ang isang maliit na mukha na hinding-hindi na niya muling mayayakap. Sofia, ito si Mariana. Ang bago mong magiging yaya, sabi ng kasambahay. Hindi kumibo si Sofia. Ang mga mata nito ay muling ibinalik sa labas ng bintana.
Tila may hinihintay na hindi na kailanman darating. Iniwan sila ng kasambahay. Naiwan si Mariana sa gitna ng silid. Hindi alam ang gagawin. Pinagmasdan niya ang maliit na bata. Nakita niya ang sarili sa kanya. Isang kaluluwang naliligaw sa gitna ng kadiliman. Hindi niya namalayan ang sariling paghakbang palapit dito. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa sahig. Hindi kalayuan mula kay Sofia. At pagkatapos, isang himig ang kusang lumabas sa kanyang mga labi. Isang oyayi. Isang kantang matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa sakit na dala nito. Ang kantang madalas niyang awitin para sa sarili niyang anghel. Tulog na, bunso. Ang bituin sa langit ay nagbabantay sa'yo. Habang umaawit siya, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya ito napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang bawat salita, ang bawat alaala. Nang imulat niya ang mga ito, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Sofia ay nakatingin na sa kanya, at sa pisngi nito, may isang butil din ng luha na dahan-dahang gumugulong. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na mansyon, isang koneksyon ang nabuo. Isang sinulid ng pag-unawa sa pagitan ng dalawang pusong sugatan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Mariana. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay ang biglaang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Rodrigo, ang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa kanya. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" tanong nito. Ang boses ay malamig at matalas na tila isang patalim. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Rodrigo nang makita niya ang eksena sa silid ng kanyang anak. Isang estranghero, isang babaeng ngayon lang niya nakita, at umiiyak ang kanyang si Sofia. Ang kanyang munting prinsesa na matagal na niyang hindi nakitang nagpakita ng anumang matinding emosyon. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na mas matalas at mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Ang totoo, sa likod ng galit ay may takot. Takot na baka lalong nasasaktan ng bata. Pero ang sagot ni Mariana ay hindi niya inaasahan. Hindi ito nagpakita ng takot o pagkataranta. Dahan-dahan lang itong tumayo at yumuko ng bahagya. "Sir, pasensya na po. Kumakanta lang po ako." Ang simple ng sagot. Pero ang epekto nito kay Rodrigo ay malalim. Nakita niya kung paano, sa halip na matakot, ay tila kumapit ang tingin ni Sofia kay Mariana. Mayroong isang bagay sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap na ngayon lang niya ulit nakita. Hindi na siya muling nagsalita. Tumalikod na lang siya at isinara ang pinto. Dala-dala ang isang pagtatakang hindi niya maipaliwanag. Sa sumunod na araw, sinubukan ni Rodrigo na ibaling ang buong atensyon sa trabaho. Mga numero, kontrata, meetings. Ito ang mundo niya. Isang mundong kontrolado niya at naiintindihan niya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang isip niya ay pabalik-balik sa mansyon. Binuksan niya ang monitor sa kanyang opisina na konektado sa mga security camera ng bahay. Isang ugali na niya ito. Isang paraan para tingnan si Sofia nang hindi nito nararamdaman na binabantayan siya. Nakita niya ang dalawa sa hardin. Nakaupo si Mariana sa damuhan habang si Sofia ay namimitas ng mga bulaklak. Walang nagsasalita. Pero nakita ni Rodrigo kung paano gumawa si Mariana ng mga korona mula sa mga bulaklak at kung paanong walang imik na inilagay ni Sofia ang isa sa ulo nito. Walang pilitan, walang ingay. Isang payapang eksena na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Ilang sandali pa nakita niyang may itinuturo si Mariana sa langit. Gumagawa ito ng mga hugis gamit ang kamay.
Tila nagkukwento tungkol sa mga ulap. At si Sofia, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nakangiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, pero totoong nangiti. Naramdaman ni Rodrigo ang isang bagay na kumurot sa kanyang puso. Kinagabihan, dumating ang kanyang fiancé, si Patricia. Maganda, matalino, at galing sa isang pamilyang kasing respetado nga sa kanya. Siya ang perpektong asawa para sa isang tulad ni Rodrigo Almeida Castro. "Darling!" Bati nito, kasabay ng isang halik sa kanyang pisngi. "May dala akong regalo para sa ating munting prinsesa." Inilabas ni Patricia ang isang malaking manika. Mas maganda pa sa mga laruan na nasa silid na ni Sofia. Ngunit nang ibigay niya ito sa bata, umatras si Sofia at nagtago sa likod ni Mariana. "Oh, sweetheart, don't be shy," malambing na sabi ni Patricia, pero nahuli ni Rodrigo ang isang mabilis na pag-irap sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. "Mukhang kailangan pa nating maging mas close." Ang hapunan ay puno ng tensyon. Si Patricia ang bida sa kwentuhan, nagsasalita tungkol sa mga party at sa kanilang nalalapit na kasal. Sinubukan niyang subuan si Sofia ng pagkain. "Come on, sweetie. Just one bite for Mommy Tricia." Pilit ni Patricia. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pero umiling si Sofia at isiniksik ang mukha sa tagiliran ni Mariana. Naramdaman ni Rodrigo ang pag-init ng kanyang mukha. Isang kahihiyan. Bakit ba ganito ang anak niya? Nang akmang magsasalita na si Patricia para siguro ay pilitin ulit ang bata. Dahan-dahang kumuha ng kutsara si Mariana. Hindi niya ito isinubo kay Sofia. Sa halip, inilagay niya ang pagkain sa plato ng bata. Hinati-hati ito sa maliliit na piraso at iniwan ang kubyerto sa tabi nito. "Kain ka na. Pag gusto mo na." Pabulong lang na sabi ni Mariana sa bata, na tila hindi nito alintana na nakatingin silang lahat. At iyon lang. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, si Sofia na mismo ang kusang dumampot ng tinidor at nagsimulang kumain. Walang nagsalita. Pero ang sampal ng eksenang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nakikita ni Rodrigo ang pagtiim ng bagang ni Patricia. Siya naman, hindi niya maiwasang humanga sa tahimik na paraan ni Mariana. Walang drama, walang pamimilit, pagtitiwala lang. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam kaagad si Patricia. "Medyo masama ang pakiramdam ko, darling. I'll call you." Halata ang inis sa boses nito. Naiwan si Rodrigo sa kanyang study. Hawak ang isang baso ng alak. Tinitingnan niya ang isang larawan sa kanyang lamesa. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Isabela. Ang naman ang ngiti nito ay totoo. Puno ng init at pagmamahal. Ang uri ng init na minsan nang pumuno sa bahay na ito. Inamin niya sa sarili. Mula nang mawala si Isabela sa isang walang saysay na aksidente, isinara na niya ang kanyang puso. Ibinuhos niya ang lahat sa trabaho. Sa pagpapalago ng Castro Empire. Inakala niyang ang pagbibigay ng lahat ng material na bagay kay Sofia ay sapat na. Inakala niyang ang pagpili kay Patricia, isang babaeng aprobado ng lipunan, ay ang tamang desisyon. Ngayon, sa pagdating ng isang simpleng babae na si Mariana, nakikita niya ang lahat ng kanyang pagkukulang. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang study, natanaw niya mula sa salaming bintana si Sofia na naglalaro sa hardin. Tumatakbo ito. Hinahabol ang mga paru-paro. Si Mariana ay nakaupo sa isang bench. Binabantayan ito na may ngiti sa labi. Isang sandali ng normalidad, isang sandali ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. Sa kanyang pagtakbo, natisod si Sofia sa isang nakausling ugat ng puno at bumagsak ito ng malakas sa damuhan. Nakita ni Rodrigo ang pag-igting ng katawan ni Mariana. Bago pa man siya makakilos, tumakbo na ito papalapit sa bata na hindi pa umiiyak. Tila nagulat pa sa nangyari.
Sofia, okay ka lang ba anak? Ang boses ni Mariana ay puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang braso ng bata. Tinitingnan kung may sugat. At doon nagsimulang umiyak si Sofia. Hindi isang tahimik na pagluha. Isang malakas na pag-iyak na puno ng sakit at takot. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Rodrigo mula sa kanyang anak. Lumapit si Mariana at niyakap ito ng mahigpit. Shh, tahana. Nandito lang ako. Nandito lang si Yaya. Sa gitna ng pag-iyak ni Sofia, sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan nito. Isang tunog na nabubuo, na pilit na hinahanap ang tamang forma. Ah! Napatigil si Mariana. Napatigil din si Rodrigo sa kanyang kinatatayuan. Ana! Isang pangalan, isang salita. Ang unang tinig na narinig mula kay Sofia sa loob ng 3 taon. Naluha si Mariana at lalong hinigpitan ang yakap sa bata. "Oh anak, nandito si Ana. Nandito lang si Mama Ana." Hindi na malaya ni Rodrigo na tumutulo na rin pala ang sarili niyang mga luha. Isang milagro, isang himala, na dala ng babaeng ilang araw pa lang niyang kilala. Ngunit ang hindi nila alam, sa balkonahe ng 2 palapag, may isa pang taong nakasaksi sa lahat. Nakatayo roon si Patricia, hawak-hawak ang kanyang cellphone, ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala, habang papalapit sa mansyon ay nabalutan ngayon ng isang madilim na anino. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na telepono. Ang mga kuko ay bumaon sa case nito. Sa kanyang mga mata, hindi tuwa ang makikita, kundi purong galit at inggit, na tila lason na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Rodrigo ay hindi luha ng kalungkutan, kundi ng purong kagalakan. Binuhat niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit, na tila ayaw na niyang pakawalan pa. "Anak, nagsalita ka ulit." Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag sa emosyon. Tumingin si Sofia sa kanya. Ang mga mata nito, na dati walang buhay, ay may kislap na ngayon. At mula sa maliliit nitong labi, lumabas ang isa pang salita. "Papa!" Yun na. Tila isang dam na gumuho. Muho sa puso ni Rodrigo, ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang damdamin ay tuluyan ng nawasak. Humarap siya kay Mariana. Ang mga mata ay namumula pa. Wala na ang dating malamig at dominanteng CEO. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang ama na labis-labis ang pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Mariana," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Binalik mo ang anak ko sa akin. Binalik mo si Sofia." Isang munting nangiti lang ang isinukli ni Mariana. "Wala po akong ginawa, sir. Si Sofia po ang gumawa ng lahat." Ang saya sa loob ng mansyon ng gabing iyon ay hindi mapantayan. Nag-utos si Rodrigo na maghanda ng isang espesyal na hapunan para sa kanilang 3. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Mariana ay hindi siya isang katulong sa bahay na yon. Pakiramdam niya ay bahagi siya ng isang pamilya. Nakikita niya ang pagtawa ni Rodrigo, ang maliliit na ngiti ni Sofia. At sa puso niya, isang munting pag-asa ang nagsimulang sumibol. Pero ang pag-asang yon ay kasing bilis ding naglaho. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang hapunan, isang kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Pumasok si Patricia, may dalang isang malawak na ngiti at isang maliit na sobre. "Darling, I'm sorry I'm late. May mahalaga lang akong inasikaso." Masigla niyang bati. Tila wala na ang inis na naramdaman niya noong nakaraang araw. "Patricia, tamang-tama ang dating mo. May maganda kaming balita." Simula ni Rodrigo, ngunit pinutol siya nito. "Ako rin, my love. May magandang balita rin ako," sabi ni Patricia. Ang mga mata ay nagliliwanag. Mukhang hindi lang si Sofia
ang magbibigay sa atin ng biyaya ngayong taon. Inabot niya ang sobre kay Rodrigo. Nagtatakang binuksan ito ng lalaki. Mula sa kinauupuan niya, nakita ni Mariana ang isang litrato, isang itim at puting larawan na may maliit na hugis sa gitna. Isang ultrasound. Rodrigo? Sabi ni Patricia, ang boses ay nanginginig sa pagkukunwaring emosyon. Magiging ama ka ulit, mahal ko. Natigilan ang buong mundo ni Mariana. Ang saya sa mukha ni Rodrigo ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang uri ng kaligayahang hindi pa nakikita ni Mariana dati. Tumayo ito at niyakap si Patricia. Totoo ba to? Patricia, totoo ba to? Oh, darling. Magkakaroon na tayo ng sarili nating baby. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang atensyon ni Rodrigo na kanina lang ay nasa kanila ni Sofia ay tuluyan nang nakay Patricia. Pinaupo niya ito ng may pag-iingat. Kinuha ang kanyang plato at inalok ng kung ano-anong pagkain. Huwag kang masyadong mapagod. Dapat kumain ka ng mabuti. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para sa baby natin. Para siyang hangin na hindi nakikita. Para siyang isang multo sa sarili nilang selebrasyon. Naramdaman ni Mariana ang dahan-dahang pagbalik ng pader sa pagitan niya at ni Rodrigo. Si Sofia man ay tila naramdaman ang pagbabago dahil muli itong tumahimik sa kanyang upuan. Nang matapos ang hapunan at oras na para matulog si Sofia, sinamahan sila ni Patricia paakyat. Ako na ang magpapatulog sa kanya, sabi nito kay Mariana. Ang ngiti ay matamis, pero ang mga mata ay matalim. Nang maihatid nila si Sofia sa kama at akmang lalabas na si Mariana ng silid, pinigilan siya ng braso ni Patricia. Mariana, sabi nito sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para kay Sofia. Talaga. Pagpapatuloy ni Patricia, ang bawat salita ay may nakatagong yelo. Pero ngayong buntis na ako, oras na para ako naman ang gumanap bilang ina sa pamamahay na ito. Hindi lang sa magiging anak namin, kundi pati na rin kay Sofia. Humarap ito ng bahagya. Ang katawan ay bahagyang nakaharang sa pinto. Naiintindihan mo naman siguro. Ang isang yaya ay isang yaya lang. May hangganan ng lahat. Kaya mula ngayon, I suggest you know your place. Pagkatapos ay ngumiti ito ng matamis. Tila ba'y isang anghel. Good night, Mariana. Naiwan si Mariana sa pasilyo, nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga salita ni Patricia ay tumagos sa kanyang puso na parang mga bubog. Know your place. Ang mga salitang yon. Ang mga salitang buong buhay na niyang naririnig. Sa isang iglap, ang munting pamilyang nabuo sa kanyang isipan, kanina lang ay gumuho. Siya ang tagalabas. Siya ang bayarang katulong. At si Patricia ang magiging reyna ng palasyong ito. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid. Ang puso ay puno ng bigat. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Pero ang imahe ng masayang mukha ni Rodrigo kasama si Patricia ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang kalabog sa kanyang pinto ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Nang buksan niya ito, nakatayo roon si Sofia, yakap-yakap ang kanyang unan. Ang mukha nito ay namumutla at ang mga mata ay puno ng takot. Sofia, anong problema anak? Nag-aalalang tanong ni Mariana. Hinawakan niya ang noo ng bata. Mainit ito. Nilalagnat. Masama. Panaginip. Hirap na sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig. Halimaw. Binuhat niya kaagad si Sofia at inihiga sa kanyang kama. Habang kinukumutan niya ito, napansin niya ang isang baso ng gatas sa night table sa tabi ng kama ng bata. Halos hindi nabawasan. Uminom ka ba ng gamot or vitamin bago matulog? Tanong niya. Tumango si Sofia. Tita, Tricia, bigay ba? Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Mariana. Bakit parang may mali? Bakit ngayon lang biglang nilagnat at binangungot ang bata?
Ngayong si Patricia na ang nag-asikaso dito, pinilit niyang alisin ang masamang isipin. Baka nagkakataon lang, baka naninibago lang ang bata. Pero habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Sofia na hindi mapakali at tila may masamang panaginip, hindi niya maiwasang isipin ang babala ni Patricia kanina. Oras na para ako. Sige, narito na ang huling bahagi ng kabanata. Oras na para ako naman ang gumanap bilang ina sa pamamahay na ito. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang simpleng babala, kundi bilang isang banta. Yumuko si Mariana at hinalikan ang noo ng bata. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya sa natutulog na si Sofia. Kahit anong mangyari, babantayan ka ni Mama Ana. Sa tabi ng kama ni Sofia, sa ibabaw ng maliit na mesa, nakatayo ang isang baso na may lamang tubig at isang maliit na puting tableta sa ilalim nito na hindi natunaw. Ang vitamin na ibinigay ni Patricia. Hindi ito pinansin ni Mariana noong una. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa lampshade, ang tableta ay tila may sariling kislap. Isang kislap na hindi nagbabadya ng kabutihan. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa sa simoy ng gabi. Dito na nagsisimula ang totoong digmaan at sa puso niya, alam ni Mariana na hindi lang ito laban para sa kanyang posisyon sa mansyon o para sa atensyon ni Rodrigo. Ito ay isang laban para sa kaligtasan ng batang natutulog ngayon sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, ang kislap sa mga mata ni Sofia ay muling naglaho. Ang batang masiglang tumakbo sa hardin kahapon ay naging matamlay. Walang gana itong kumain. Ang mga salitang sinubukan niyang buuin ay muling naging mga ungol na walang kahulugan. Para siyang isang bulaklak na nagsimulang bumuka, ngunit biglang pinilit isara. Nagmamasid lang si Mariana mula sa malayo. Ang puso niya ay pinipiga sa bawat pagbuntong hininga ng bata. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang hindi ito normal. Nagpatawag si Rodrigo ng doktor, isang matandang pedya na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, umiling lang ito. Wala akong makitang anumang pisikal na problema, Rodrigo, sabi ng doktor. Her vitals are stable, baka psychological pa rin. Maaaring ang biglaang pagbabago, ang muli niyang pagsasalita, ay nagdulot ng stress sa kanya. Bigyan lang natin siya ng panahon. Sa tabi ni Rodrigo, nakahinga ng maluwag si Patricia. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Si Darling, baka masyado lang siyang na-pressure. Kailangan lang niya ng kapayapaan, ng pamilyar na kapaligiran. Ang huling mga salita ay tila isang patutsada na direktang nakatutok kay Mariana. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mariana. Paano siya lalaban sa salita ng isang doktor? Paano niya sasabihin kay Rodrigo na ang fiancé nito ang pinaghihinalaan niya? Sino ang paniniwalaan nito? Isang hamak na yaya o ang ina ng kanyang magiging anak? Ang tagpong yon ang nagtakda ng magiging takbo ng mga sumunod na araw. Si Patricia, sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aalala, ang laging nag-aasikaso kay Sofia. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nangihina ang bata. Baka hindi siya hiyang sa pagkaing niluluto mo, Mariana. And siguro masyado mo siyang pinapagod sa paglalaro. Baka may dala kang sakit na nahawa sa kanya. Bawat salita ni Patricia ay isang karayom, laging sinasabi sa harap ni Rodrigo na lalong naglalagay ng duda sa isipan ng lalaki. Si Mariana ay unti-unting nagiging kontrabida sa sarili nilang pamamahay. Ang pinakamasakit na sandali ay nangyari isang tanghalian. Naglalakad si Patricia papunta sa mesa, may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw para kay Sofia. Bigla itong natisod sa paanan ng mesa at ang mangkok ay tumilapon. Papunta mismo sa direksyon ng bata.
Sofia! Sa isang iglap, hindi nag-isip si Mariana. Itinulak niya ang sarili sa pagitan ng mangkok at ng bata. Ang braso niya ang sumalo sa lahat ng init. Napasigaw siya sa sakit, pero ang una niyang ginawa ay tingnan kung ligtas si Sofia. Oh my God! Mariana, anong ginawa mo? Sigaw ni Patricia, na tila si Mariana pa ang may kasalanan. Mariana, mag-ingat ka naman. Sigaw ni Rodrigo, ang muka ay puno ng pag-aalala. Hindi para sa kanya, kundi para kay Patricia na muntik ng mapahamak. Paano kung natapunan din si Patricia? Buntis siya. Napatanga si Mariana. Siya ang nasaktan. Siya ang sumalo. Pero sa mata nilang dalawa, siya pa rin ang nagkamali. Nang gabing iyon, habang ginagamot niya ang pamumula sa kanyang braso, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya maaaring manahimik lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng ebidensya. Kinabukasan, nakita niyang papalapit na naman si Patricia kay Sofia. May dalang isang baso ng tubig at ang karaniwang puting tableta. Here you go, sweetie. Ang vitamins mo, para lumakas ka. Sabi nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Pero ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Nang akmang isusubo na ni Patricia ang gamot sa bata, mabilis na nagsalita si Mariana. Ako na po, ma'am. Kukuha ko lang po siya ng fresh milk para may panulak. Iyon ang pagkakataon niya. Habang si Patricia ay nakatingin kay Sofia, mabilis na kinuha ni Mariana ang tableta. Nagpanggap siyang nahulog ito. At sa mabilis na pagkilos, ang totoong tableta ay ibinulsa niya at isang kaparehong itsurang candy na laging nasa bulsa niya para kay Sofia ang inilagay niya sa sahig at pinulot. Naku, pasensya na po. Heto na. Ibinigay niya ang pekeng tableta kay Patricia na walang kamalay-malay na isinubo ito sa bat. Uminom ng gatas si Sofia. Ngayong hawak na niya ang isang piraso ng ebidensya, ang kailangan na lang niya ay alamin kung saan ito nanggagaling. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Dumating ito nang magpaalam si Patricia para sa kanyang prenatal check-up. Alam ni Mariana na mayroon lang siyang kaunting oras. Habang ang lahat ay abala sa ibaba, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Patricia. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang bagay na mali, isang bagay na ipinagbabawal. Ang silid ni Patricia ay perpekto, malinis, organisado, at puno ng mga mamahaling gamit. Saan itatago ng isang taong ganito ang kanyang madilim na sekreto? Binuksan niya ang mga drawer. Walang kakaiba. Mga damit, alahas. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Wala rin. Napatingin siya sa walk-in closet. Pumasok siya. Amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga nakatuping designer sweaters, may isang maliit na kahon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, hindi alahas ang laman, kundi isang bote ng gamot. Walang pangalan. Walang anumang nakasulat maliban sa isang code na binubuo ng mga numero at letra. Hawak na niya ang simula ng katotohanan. Ngunit alam niyang ito rin ang maaring maging simula ng kanyang katapusan. Gusto lang ni Rodrigo ng kapayapaan. Iyon lang naman ang hinahangad niya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Isang tahimik na tahanan, isang maayos na buhay para sa kanyang anak, at isang kumpanyang matatag. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, ang mansyon ay naging isang battlefield ng mga tahimik na tingin at mabibigat na tensyon. At sa gitna ng lahat, naroon siya, pagod at lito. Darling, I don't want to cause trouble. Malambing na sumbong ni Patricia isang gabi, habang nakahilig ito sa kanyang balikat. Pero pakiramdam ko, hindi maganda ang epekto ni Mariana kay Sofia. At sa akin, the way she looks at me, parang sinasabi niyang masama akong tao.
Parang may galit siya sa akin dahil buntis ako. Bumuntong hininga si Rodrigo. Ito na naman. Halos araw-araw ay may ganitong reklamo si Patricia. At bilang isang lalaki, bilang CEO, ang solusyon niya ay laging lohikal at direkta. Kinabukasan kinausap niya si Mariana. Mariana, sabi niya, sinisikap na maging formal at walang emosyon. Si Patricia ang magiging asawa ko. Siya ang magiging ina ng anak ko. Dito na siya titira. Ang gusto ko lang ay respetuhin mo siya bilang ginang ng pamamahay na ito. Maliwanag? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Mariana, pero mabilis itong napalitan ng isang blankong ekspresyon. Opo, sir. Maliwanag po. Inakala ni Rodrigo na yon na ang katapusan ng problema. Ngunit nagsisimula pa lang pala. Isang hapon, naabutan niya si Sofia sa study table nito. Seryosong nagdo-drawing. Ngumiti siya. What are you drawing, princess? Agad na itinago ni Sofia ang papel sa ilalim ng mesa. Ang mga mata ay puno ng kaba. Ngunit huli na. Nakita na ni Rodrigo ang guhit. Isang malaking kastilyo. Sa isang bintana, may isang prinsesa, halatang si Sofia. Sa tabi nito, may isang anghel na may mahabang buhok, kamukha ni Mariana. Sa ibaba, nakatayo ang isang hari na may korona. Siya. At sa kabilang panig, malayo sa kanila, ay isang figura ng babaeng nakaitim na bestida. May matutulis na kuko at isang dambuhalang bilog na tiyan, isang mangkukulam. Kinilabutan si Rodrigo. Alam niyang kay Patricia yon. Pero bakit ganoon ang tiyan? Bakit mangkukulam? It's just a drawing, Papa. Mabilis na sabi ni Sofia, ang unang buong pangungusap na narinig niya mula rito. Tila naramdaman ng bata ang kanyang pagkabigla. Pinilit ni Rodrigo na ngumiti. Of course, princess. It's a beautiful drawing. Pero ang imaheng iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang na parang lason. Napapansin niya ang maliliit na bagay. Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula, sinubukan niyang haplusin ang tiyan ni Patricia. Kamusta na ang junior ko dyan? Ngunit umiwas ito. Wag muna, darling. Medyo masila ng pakiramdam ko ngayon. Naintindihan niya. Pero nangyari ulit iyon. At ulit, palagi itong may dahilan. Kesyo pagod. Kesyo masakit ang likod. Kesyo natutulog ang baby. Ang tiyan na dapat sana'y simbolo ng kanilang pagsasama ay naging isang teritoryong bawal niyang pasukin. Ang pinakamatinding dagok sa kanyang kumpiyansa ay dumating sa isang corporate event. Isang malaking pagtitipon para sa mga investor. Si Patricia, bilang kanyang fiancé, ay naroon sa tabi niya, perpekto at elegante. Sa isang sandali, kailangan niyang kausapin ang isang mahalagang kliyente. Iniwan niya si Patricia na nakikipag-usap sa ibang mga bisita. Nang lingunin niya ito mula sa malayo, nakita niya itong kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter. At sa pag-aakalang walang nakatingin, nakita niya itong uminom. Hindi lang isang maliit na pagtikim, isang buong lagok. Napatigil si Rodrigo. Baka sparkling juice lang yon, sabi niya sa sarili. O baka tubig lang na nasa champagne glass. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Pero alam niya ang kulay ng Dom Perignon. Alam niya ang nakita niya. Umuwi sila ng gabing iyon na may namumuong pader sa pagitan nila. Hindi siya umimik. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Ayaw niyang paniwalaan ang implikasyon ng kanyang mga nakita. Masyadong masakit. Masyadong malaki ang mawawala sa kanya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Habang paakyat siya pabalik, napadaan siya sa tapat ng silid ni Patricia. Bahagyang nakaawang ang pinto. May kausap ito sa telepono. Mahina ang boses. Tila ayaw magising ang sinuman sa bahay. Oo, sinabi ko ng ayos ang lahat. Narinig niyang bulong ni Patricia. Huwag kang mag-alala. Hindi niya nahahalata. Kahit ano. Ang plano ay perpekto.
Napatigil si Rodrigo sa kinatatayuan. Ang baso ng tubig ay nanlalamig sa kanyang kamay. Anong plano? Ilang araw na hawak ni Mariana ang tableta at ang bote ng gamot. Para siyang may hawak na isang tiktak na bomba. Hindi alam kung kailan ito sasabog at kung sino ang tatamaan. Ipinadala niya ang isang piraso ng tableta sa kanyang kaibigang si Lori, isang nurse sa isang pampublikong ospital para ipasuri ito ng palihim. Araw-araw, ang bawat tawag sa kanyang cellphone ay nagpapakaba sa kanya. Ang tawag ay dumating isang hapon habang pinapatulog niya si Sofia para sa siesta nito. Nakita niya ang pangalan ni Lori sa screen at dali-dali niya itong sinagot sa banyo. Mars, nakuha ko na ang resulta, sabi ni Lori sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at halatang nag-aalala. Anong sabi? Vitamin lang naman, di ba? Tanong ni Mariana. Kahit alam na niya sa puso niya ang sagot, narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Lori. Mariana, hindi ito vitamins. Isa itong uri ng mild sedative. Pampakalma, pampaantok. Legal ito, pero para lang sa mga matatanda na may anxiety. Sa isang bata, Mariana, masamang-masama ang epekto nito. Pwede nitong sirain ang development ng utak niya. Krimen ang magbigay nito sa isang bata nang walang reseta ng doktor. Nanlamig ang buong katawan ni Mariana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng kanyang kinatatakutan, ay totoo. Nilalason ni Patricia si Sofia. Dahan-dahan, araw-araw. Mars, nandyan ka pa ba? Oo, nandito pa. Sagot ni Mariana, ang boses ay parang hangin na lang. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig ng banyo. Ang galit at takot ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Kailangan niyang sabihin ito kay Rodrigo. Pero paano? Anong ebidensya niya? Ang salita ng isang yaya laban sa salita ng kanyang mapapangasawa? Nang araw ding iyon, isang biyaya mula sa langit ang dumating sa anyo ng isang pagkakamali. Isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang malaking kahon na kulay brown. Package po para kay Ma'am Patricia Almeida. Dahil wala si Patricia, kinuha ito ni Mariana at ipinasok sa loob. Ngunit habang hawak niya ang kahon, may kung anong bumabagabag sa kanya. Nakita niya sa resibo na galing ito sa isang online store na hindi nagbebenta ng mga damit o sapatos. Isa itong specialty store. Naisip niyang ilagay na lang ito sa silid ni Patricia. Iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Ngunit ang tinig sa kanyang isipan, ang tinig ng isang inang gustong protektahan ng isang anak, ay mas malakas. Buksan mo. Dala ang kahon. Pumasok siya sa kanyang silid at nilock ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ang tape. Ang nasa loob ay hindi damit. Hindi bag. Isang bagay na kulay balat, malambot, at may kakaibang hugis. Nang ilabas niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isang pekeng tiyan ng buntis, gawa sa high-grade silicone, at sa itsura at pakiramdam ay parang totoong balat. May kasama pa itong mga strap para ikabit sa katawan. Sa ilalim ng kahon, may isa pang sobre, ang resibo. Nakapangalan kay Patricia, at ang description ng produkto sa resibo ay malinaw na parang sikat ng araw. Premium silicone fake pregnancy belly, 5 to 7 months. Hindi makahinga si Mariana. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang isipan ay nagpupumilit na pagtagpi-tagpiin ang lahat. Ang bote ng sedatives, ang peking tiyan, ang pag-inom ni Patricia ng champagne, ang palaging pag-iwas nito kapag susubukan ni Rodrigo na hawakan ang tiyan nito. Ang mga pag-uusap sa telepono, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang masalimuot at masamang plano. Si Patricia ay hindi buntis, at nilalason niya si Sofia para palabasin na si Mariana ang problema at para makuha ang buong atensyon at awa ni Rodrigo. Para makuha ang lahat.
galit. Isang dalisay at nag-aalab na galit ang pumalit sa takot ni Mariana. Hindi na para sa sarili niya, kundi para kay Sofia, para kay Rodrigo na niloloko ng harapan. Hindi na siya nag-isip. Hawak ang resibo sa isang kamay at ang peking tiyan sa isa pa. Lumabas siya ng kanyang silid. Kailangan itong malaman ni Rodrigo. Ngayon na, mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa study ng amo. Bawat yapak ay may bigat ng determinasyon. Bubuksan na niya sana ang pinto nang marinig niya ang boses ni Rodrigo mula sa loob. May kausap. At narinig niya ang boses ni Patricia. "I can't believe it! I can't believe she would do this!" Umiyak na sabi ni Patricia. "Calm down, Patricia. Maupo ka muna." Sagot ni Rodrigo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang iniawang ni Mariana ang pinto, sapat lang para makita ang nangyayari sa loob. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Patricia ay nakaupo sa sahig, ang damit ay bahagyang gulo. Ang kanyang muka ay puno ng luha at takot. At sa sahig, sa pagitan ng kanyang mga binti, ay may isang pulang mantsa na kumakalat sa puting carpet. Dugo. Sinubukan ko lang siyang kausapin, Rodrigo. Humihikbing sabi ni Patricia, habang nakaturo sa direksyon ng pintuan. Tinanong ko lang siya kung bakit parang galit siya sa akin. Tapos tinulak niya ako. Tinulak niya ako, Rodrigo. Ang mga mata ni Rodrigo, na puno ng pagkalito at takot, ay lumingon sa pintuan. At nakita siya nito. Nakita siya ni Mariana na nakatayo roon, hawak sa isang kamay, ang isang peking tiyan ng buntis. Isang bagay na sa sitwasyong yon ay mukhang isang kakatwa at masamang biro. Mariana. Ang pangalan niya mula sa bibig ni Rodrigo ay hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Naintindihan ni Mariana ang lahat sa isang iglap. Isang bitag, isang perpektong bitag. At nahulog siya rito nang walang kalaban-laban. Alam ni Patricia na nadiskubre na niya ang sekreto at inunahan na siya nito. Gumawa ito ng isang eksenang mas kapani-paniwala, mas dramatiko, at mas makamandag. "Yes," turo ni Patricia kay Mariana. Ang boses ay basag sa pag-iyak. "Siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak natin, Rodrigo. Pinatay niya ang anak natin." Ang utak ni Rodrigo ay tumigil sa paggana. Ang tanging nakikita niya ay ang pula sa puting carpet, ang dugo, ang simbolo ng buhay na nawala, ang kanyang anak. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ni Patricia, ang hikbi ng isang ina na nawala ng supling. At ang tanging nararamdaman niya ay isang nagngangalit na apoy ng galit na kumakain sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya si Patricia mula sa sahig. "Tawagin ninyo si Dr. Santos. Ngayon na." Sigaw niya sa mga kasambahay na natatarantang naglabasan. Binitbit niya ang kanyang fiancé papunta sa silid nito. Ang isip ay blangko sa pag-aalala. Dumating ang doktor, ang pamilyar na mukha nito ay seryoso. Pinalabas siya ng silid habang sinusuri nito si Patricia. Ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ng pinto ay parang isang paglalakad sa nagbabagang uling. Paglabas ng doktor, ang mukha nito ay malungkot. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Rodrigo. "I'm so sorry, Rodrigo. Ginawa ko ang lahat. She lost the baby." Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumukpok sa kanyang dibdib. Gumuho ang kanyang mundo. Ang munting saya na naramdaman niya noong nakaraang mga linggo ay biglang naging abo. Pagbalik niya sa study, naroon pa rin si Mariana. Nakatayo sa gitna ng silid, ang mukha ay basang-basa sa luha. Hawak pa rin nito ang walang kwentang piraso ng silikon. "Sir, pakinggan niyo po muna ako." Pagsusumamo ni Mariana. "Hindi po totoo ang lahat. Isang patibong po ito. Hindi po siya buntis, sir.
Ito po ang ebidensya. Itinaas nito ang pekeng tiyan at ang resibo. Ngunit para kay Rodrigo, ang mga ito ay hindi ebidensya. Ang mga ito ay isang insulto, isang kalapastanganan sa alaala ng kanyang anak na hindi man lang nasilayan ang mundo. Isang patibong, bulalas ni Rodrigo, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Nakita ko ang dugo, Mariana. Kinumpirma ng doktor na wala ang anak ko. At ikaw ang may hawak ng basurang yan? Lumabas si Patricia mula sa silid, inaalalayan ng isang katulong. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay namumugto. Mukha siyang isang basag na anghel. Rodrigo, hindi ko alam kung bakit niya yan ginagawa, sabi ni Patricia sa mahinang tinig. Bibinili niya yan para siraan ako, para palabasin na sinungaling ako. At ngayon, humagulgol ito, hindi na matapos ang sasabihin. Ang eksenang yon ang tumapos sa lahat. Ang isip ni Rodrigo na puno ng sakit at galit ay pumili na ng paniniwalaan. Paniniwalaan niya ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan. Ang babaeng nawalan ng kanilang anak. Hindi ang babaeng may hawak na peking tiyan at may kwentong mahirap paniwalaan. Hindi ko alam kung anong klase kang demonyo, Mariana. Sabi ni Rodrigo, ang bawat salita ay may lason. Binuksan ko ang pamamahay ko sa'yo. Ipinagkatiwala ko ang anak ko at ito ang isusukli mo. Sir, hindi po totoo. Maniwala po kayo. Tumahimik ka! Sigaw ni Rodrigo, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Humarap siya sa dalawang security guard na nakatayo na sa may pinto. Ilabas niyo siya. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Mariana, lumuluha habang hawak-hawak siya ng mga gwardiya. Si Sofia po, huwag niyo po akong ilayo kay Sofia. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sofia ang lalong nagsindi sa galit ni Rodrigo. Huwag mo nang babanggitin pa ang pangalan ng anak ko. Wala kang karapatan. Hinila palabas ng mga gwardiya si Mariana. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa buong pasilyo. Walang lingon-likod na pinanood ito ni Rodrigo, ang puso ay kasing tigas ng bato. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid ni Sofia, nakatayo roon ang bata. Ang mukha ay puno ng luha. Nakita niya ang eksena, ang pagkaladkad kay Mariana palayo. Mama Ana! Sigaw ng bata. Ang tinig ay puno ng takot at pagkalito. Papa no! Mama Ana! Pero hindi nakinig si Rodrigo. Senyalis niya sa isang kasambahay na kunin ng bata. Ipinasok si Sofia, pabalik sa silid at isinara ang pinto. Ang mga sigaw at pag-iyak ng bata mula sa loob ng kwarto ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang likod, ngunit hindi siya lumingon. Dinala si Mariana hanggang sa labas ng malaking gate, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagtulak sa kanya palabas. Ang huling nakita niya, bago sumarado ang bakal na gate, ay ang bintana sa silid ni Sofia. Nakadungaw roon ang bata, idinidiin ang kanyang mga palad sa salamin, ang mukha ay basang-basa ng luha. Isinara ang gate. Naiwan si Mariana sa labas, sa gitna ng rumaragasang ulan. Napaluhod siya sa basang semento. Malamig. Mag-isa. Tinalikuran ng lahat. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, inilayo sa kanya ang batang itinuring na niyang sariling anak. Wala na. Talo na siya. All is lost. Ngunit sa loob ng mansyon, sa likod ng bintanang puno ng hamog, biglang tumigil sa pag-iyak si Sofia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Nawala ang takot. Ang pumalit ay isang bagay na matigas at matatag. Isang determinasyon na hindi mo aakalain sa isang 7 taong gulang. Hindi pa tapos ang laban. Ang ulan ay tila nakikidalamhati kay Mariana.
Bawat patak ay parang luhang hindi niya kayang ilabas. Basang-basa at walang patutunguhan, naglakad siya ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang mga salita ni Rodrigo, ang pag-iyak ni Sofia, ang mapanlinlang na mukha ni Patricia, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan sa syudad, maliban kay Lori na tiyak ay abala rin sa sariling buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang lumang pickup truck ang huminto sa kanyang tabi. Mariana? Isang pamilyar na boses. Si Mang Cardo, ang matandang hardinero ng mga Almeida Castro. Ang nag-iisang tao sa mansyon na laging may mabuting ngiti para sa kanya. Halika na, iha. Sumakay ka na. Magkakasakit ka niyan, sabi ng matanda. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Walang lakas na tumanggi, sumakay si Mariana. Sa loob ng sasakyan, habang inaabutan siya ni Mang Cardo ng isang tuyong tuwalya, doon bumuhos ang lahat ng kanyang pinigil na luha. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Alam ko, iha. Alam kong wala kang kasalanan. Mahinahong sabi ni Mang Cardo. Matagal na akong nagsisilbi sa pamilyang yan. Kilala ko ang tunay at ang nagpapanggap lang. Dinala siya ni Mang Cardo sa munti nitong tahanan sa likod ng isang subdivision, hindi kalayuan sa mansyon. Isang maliit na bahay na puno ng init at kabutihan. Doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, naramdaman ni Mariana ang bahagyang kaligtasan. Huwag kang mag-alala, iha. Pwede kang manatili rito hanggat gusto mo. Sabi ng matanda, mag-isip tayo ng paraan. Ang katotohanan, laging may paraan para lumabas yan. Samamantala, sa loob ng mansyon ng kadiliman, isang maliit na espiya ang nagsimula ng kumilos. Naging isang perpektong maliit na anghel si Sofia. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya sumisigaw. Sumusunod siya sa lahat ng utos ni Patricia. Kumakain siya kapag sinabihan. Natutulog siya kapag pinapatulog. See, darling, she just needed to accept me. Sabi ni Patricia kay Rodrigo na nasisiyahan sa biglang pagbabago. Pero ang hindi nila alam, sa likod ng mga matang masunurin, ang isip ni Sofia ay gumagana. Ang kanyang mga tainga ay laging nakabukas. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid. Narinig niya ang pag-uusap ni Patricia sa telepono isang hapon habang nagkukunwari siyang natutulog sa sofa. Oo, ang galing ng performance ko, di ba? Oscar-worthy. Tawa ni Patricia sa kausap. Ang tanga-tanga ni Rodrigo, naniwala agad. Ngayon, kailangan ko na lang siguraduhin na hindi na makakabalik ang pesteng yaya na yon. At pagkatapos, konting drama pa at sa simbahan na ang tuloy namin. Pinanatili ni Sofia na nakapikit ang kanyang mga mata, pero sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, isang plano ang nabubuo. Ang kanyang tablet, ang paborito niyang laruan, ang regalong ibinigay sa kanya ni Rodrigo. Kinagabihan, habang si Patricia ay abala sa panunood ng TV sa sala, lumapit si Sofia. Tita Tricia, can I play with my tablet? Sure, sweetie. Just don't make any noise. Sagot ni Patricia. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Kinuha ni Sofia ang tablet, pero hindi laro ang binuksan niya. Binuksan niya ang voice recorder app. Pinindot niya ang record at dahan-dahang inilagay ang tablet sa ilalim ng sofa. Malapit sa kung saan nakaupo si Patricia. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid. Nang sumunod na araw, kinuha niya ang tablet. Nagkunwari siyang naglalaro ulit. Ngunit ang ginagawa niya ay pinapakinggan ang recording. Nandoon ang lahat. Ang pagtawa ni Patricia, ang pagkumpirma na hindi siya buntis, ang mga masasakit na salita tungkol kay Rodrigo. Ngayon, paano niya ito maipaparating sa laba? Naalala niya si Mang Cardo, ang hardinero. Laging nandoon tuwing umaga,
Nag-aalaga ng mga rosas ng kanyang mama, Isabella. Gumuhit si Sofia, isang mabilis na drawing, isang larawan ng isang mangkukulam na may hawak na karayom, at tinutusok nito ang isang manika. Sa tabi ng manika, isinulat niya ang pangalan, Sofia. Kinabukasan habang si Patricia ay naliligo, mabilis na tumakbo si Sofia palabas. Nakita niya si Mang Cardo na nagdidilig. Lolo Cardo? Tawag niya. Nagulat ang matanda. Sofia, iha, anong ginagawa mo rito? Inabot ni Sofia ang papel. For Mama Ana, please. Naintindihan kaagad ng matanda. Itinago niya ang papel sa kanyang bulsa. Makakarating, iha. Pangako. Bumalik si Sofia sa loob. Ang puso ay kumakabog. Iyon pa lang ang simula. Nang hapong yon, nakita niyang may iniwang USB si Patricia sa ibabaw ng kanyang vanity table. Isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali. Alam ni Sofia kung ano ang laman noon. Mga pekeng medical records, mga pekeng ultrasound, ang mga ebidensya ng kanyang pagbubuntis. Habang abala ulit si Patricia, kinuha ni Sofia ang USB. Sa isa pang pagkakataon, lumabas siya at ibinigay ito kay Mang Cardo. Para kay Papa, bulong niya sa matanda. Pero galing kay Mama Ana. Hindi lubos na naintindihan ni Mang Cardo, pero ang tiwala sa mga mata ng bata ay sapat na. Nang gabi ring iyon, dinala ni Mang Cardo ang dalawang bagay kay Mariana, ang guhit at ang USB. Iha, sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Mukhang mayroon tayong isang maliit na espiya sa loob at napakatapang niya. Hawak ang USB, naramdaman ni Mariana ang muling pagbabalik ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. At ngayon, may kasama na siyang lumalaban mula sa loob. Ang mansyon ay naging isang malamig at tahimik na puntod. Sinubukan ni Rodrigo na ibalik ang lahat sa dati. Sinubukan niyang punan ang bawat sandali ng atensyon para kay Patricia, na ngayon ay gumaganap sa papel ng isang nagdadalamhating ina. Darling, siguro itapon na natin ang mga tamitat na nabili ko para sa baby. Sabi nito isang araw. Ang mga mata ay malungkot. It reminds me too much of what we lost. Masakit. Pumayag si Rodrigo. Ngunit habang tinutulungan niya ang kasambahay na iligpit ang mga maliliit na damit at mga laruan, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Si Patricia na dapat sana'y umiiyak sa isang sulok ay nag-aayos ng kanyang mga kuko, tila walang anumang pakialam. Walang bahid ng kalungkutan sa mukha nito kapag inaakala nitong hindi siya nakatingin. Isang maliit na lamat. Isang maliit na butas sa perpektong maskara. Ang mga lamat ay nagsimulang dumami. Ang kanyang anak, si Sofia, ay naging perpekto, masyadong perpekto. Sumusunod, hindi nagrereklamo, pero nawala ang kislap sa mga mata nito na ibinalik ni Mariana. Ang kanyang munting prinsesa ay naging isang magandang manika, walang emosyon, walang buhay. At sa tuwing sinusubukan niyang kausapin ito, ang sagot ay laging maikli at magalang. Tila may isang pader na itinayo ang bata sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, sa hindi maipaliwanag na dahilan, naisipan niyang tingnan ang footage ng security camera mula sa araw ng aksidente. Gusto lang niyang makita, gusto lang niyang maintindihan. Ang anggulo mula sa camera ng study ay hindi malinaw. Natatakpan ng isang malaking halaman ang eksaktong lugar kung saan nahulog si Patricia. Ngunit nakita niya ang pagpasok ni Patricia sa silid na tila may hinahanap. At nakita niya si Mariana na naglalakad sa pasilyo, hawak ang isang bagay. At ang pinakamahalaga, sa frame by frame na pag-playback, nakita niya ito. Hindi kailanman hinawakan ni Mariana si Patricia, ni hindi nga ito umabot sa kanya. May isang malinaw na distansya sa pagitan nilang dalawa nang biglang bumagsak si Patricia. Hindi ito nagpapatunay ng anuman.
pero sapat na ito para magtanim ng isang matinding pagdududa sa isipan ni Rodrigo. Ang imahe ng drawing ni Sofia ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mangkukulam na may dambuhalang tiyan. Kinuha niya ang papel mula sa kanyang drawer at tinitigan itong muli. Hindi ito isang simpleng guhit ng bata. Ito ay isang babala. Kinabukasan, habang nasa hardin, nilapitan siya ni Mang Cardo. Ang matandang hardinero na palaging nakayuko ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Sir Rodrigo?" sabi nito sa magalang ngunit matatag na boses. Pumanaw na po ang Senyora Isabela, pero ang mga rosas na itinanim niya ay nandito pa. Sila ang saksi sa lahat ng tunay at hindi. Isang makahulugang pahayag. Pagkatapos ay may inabot itong isang papel. Pinabibigay po ng isang anghel na nagmamalasakit sa prinsesa ninyo. Kinuha ni Rodrigo ang nakatuping papel, ang guhit ng isang mangkukulam na tumutusok ng karayom sa isang manika. Sofia, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito ay mula kay Sofia. Ngunit paano? At bakit kay Mang Cardo? "May isa pa po," sabi ni Mang Cardo. At inabot nito ang isang maliit na USB. Ang sabi po ng anghel, "Para kay Papa, pero galing kay Mama Ana. Kayo na po ang bahalang umintindi, sir." Umalis si Mang Cardo. Naiwan si Rodrigo na hawak-hawak ang 2 piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa mabubuo niyang larawan. Pumasok siya sa kanyang study at nilock ang pinto. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ipinasok niya ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito. Sa loob, may 2 file. Ang una ay isang audio recording. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Patricia, malinaw na malinaw, tumatawa. Ang tanga-tanga ni Rodrigo, naniwala agad. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat tawa ay isang patalim. Ang pangalawang file ay isang koleksyon ng mga dokumento. Mga peking resibo mula sa isang klinika. Mga litrato ng ultrasound na halatang kinuha lang mula sa internet. Isang kumpletong set ng kasinungalingan, maayos na nakafile. Napasandal si Rodrigo sa kanyang silya. Hindi makahinga. Totoo ang lahat. Ang sinabi ni Mariana. Ang ipinahiwatig ni Sofia. Niloko siya. Ginamit. Ginawa siyang isang bulag na tanga sa sarili niyang pamamahay. At ang pinakamasaklap sa lahat, pinalayas niya ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanyang anak at ipinagkatiwala niya ito sa isang demonyong nagbabalat kayong anghel. Isang huling pagkakamali at kailangan niya itong itama. Ang Rodrigo Almeida Castro na pumasok sa dining hall ng gabing iyon ay hindi na ang lalaking lito at puno ng sakit. Ang mga mata niya ay kalmado, ngunit sa likod ng kalmadong yon ay may isang bagyong nagbabadyang mamuo. Naroon na si Patricia, nakaupo sa pwesto ng ginang ng tahanan. Ang ngiti nito ay kasing ganda ng perlas. Ngunit para kay Rodrigo, ito na ang pinakapangit na tanawin sa buong mundo. "Good evening, darling," bati nito. "You seem different tonight." "May kailangan lang tayong pag-usapan, Patricia," sabi ni Rodrigo sa isang boses na walang emosyon. "Tungkol sa ating kinabukasan. Umupo ka." Sumunod si Patricia. Ang muka ay nagtatanong. Inutusan ni Rodrigo ang mga kasambahay na iwanan muna sila. Nang silang 2 na lang ang naroon, nagsimula siya. "I've been thinking about our loss," sabi niya, habang pinagmamasdan ang reaksyon nito. "And I realized, kailangan nating pagdaanan ng sakit para tuluyang makamove on." "Of course, darling. That's what I've been telling you," sagot ni Patricia, na tila nasiyahan sa takbo ng usapan. "Kaya naman," pagpapatuloy ni Rodrigo, "I've invited someone who can help us process our grief. Someone who was there when it happened." Sa senyas niya, isang pinto sa gilid ng dining hall ang bumukas. Mula roon, lumabas si Mariana.
Ang mukha ni Patricia ay nag-iba ng kulay. Mula sa pagiging kampante, ito'y naging abo sa isang iglap. Ang peking ng ngiti ay naglaho, napalitan ng gulat at takot. Anong ginagawa niya rito? Rodrigo, get her out of here! I don't want to see her! Sigaw ni Patricia, biglang naging hysterical, ngunit hindi natinag si Rodrigo. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Patricia, tumatawa at nanlalait, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tanga-tanga ni Rodrigo, naniwala agad. Namutla si Patricia na parang isang patay. Saan mo nakuha yan? Kuha yan. That's fake. That's edited. Hindi siya pinansin ni Rodrigo. Ipinakita niya sa screen ang mga pekeng dokumento mula sa USB. Pagkatapos, isa-isang inilapag sa mesa ang mga bagay na magpapatunay sa lahat. Ang bote ng gamot. Ang resulta ng laboratory test mula sa kaibigan ni Mariana. At ang huli, ang pinakamasakit na simbolo ng kanyang kasinungalingan. Ang pekeng tiyan. Alin dito ang peke, Patricia? Tanong ni Rodrigo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang paglason mo sa anak ko? O ang pagpatay mo sa isang batang hindi naman kailanman umiral? Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Ang mukha ni Patricia ay naging mukha ng isang halimaw na na-corner. Oo, ginawa ko nga. Sigaw ni Eddie Camaya, ang boses ay matinis sa galit. Ginawa ko dahil iyon ang nararapat sa akin. Ako dapat ang reyna ng bahay na ito. Hindi ang isang hamak na yaya at lalong hindi ang anak mo sa patay mong asawa. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, isa pang pinto ang bumukas. Nakatayo roon si Sofia. Hawak niya ang isang walang lamang bote ng gamot na nakuha niya mula sa basurahan ni Patricia. Naglakad siya palapit sa mesa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Patricia, walang bahid ng anumang takot. Masama ka, sabi ng bata sa isang malinaw at matatag na boses. You gave this to me. Sinaktan mo si Mama Ana. Sinungaling ka. Iyon na ang huling dagok. Nawala sa sarili si Patricia. Nagwala ito, hinagis ang mga plato, sumisigaw ng mga sumpa. Pero bago pa man ito makalapit sa sinuman, pumasok na ang mga security guard na kanina pa naghihintay sa labas. Kinaladkad nila ang isang babaeng wala nang natirang dignidad. Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid. Naiwan ang tatlong tao sa gitna ng nagulong silid. Si Sofia ay tumakbo at niyakap si Mariana. Mama Ana, you're back. Umiiyak na yumakap pabalik si Mariana. Oo, anak, hindi na ako aalis. Si Rodrigo ay nanatiling nakatayo, pinapanood ang 2 taong pinakamamahal niya. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya. Lumapit siya sa kanila, dahan-dahan. Yumuko siya hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Tumingin siya kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Mariana, sabi niya, ang boses ay basag. Walang anumang salita ang sapat. Walang sorry ang makakapagbura sa ginawa ko. Pero kung may natitira pang kahit katiting na puwang sa puso mo, sana mapatawad mo ako. Hindi sumagot si Mariana. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng luhang pumatak mula sa mata ni Rodrigo. Iyon lang. At sa simpleng kilos na yon, naintindihan ni Rodrigo na may pag-asa pa. Makalipas ang 1 taon, ang hardin ng mansyon ay puno ng mga bulaklak at tawanan. Ang malamig na palasyo ay isa ng tunay na tahanan. Si Sofia, masigla at malusog, ay tumatakbo habang hinahabol ang kanyang ama. Si Rodrigo, wala na ang bakas ng dating malamig na CEO, ay tumatawa ng malakas. Sa isang bench sa ilalim ng puno, nakaupo si Mariana. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Sa kanyang daliri,
May isang singsing na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin siya sa mag-ama. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Lumingon si Sofia at tumakbo palapit sa kanya. Mama, yumakap ito sa kanya. At sa likod nito, niyakap din sila ni Rodrigo. Tatlo sila, magkakasama, isang buong pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na sinubok ng apoy. Natagpuan na nila ang kanilang paraiso. Hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa piling ng isa't isa.